Yung gusto nilang takbuhan ang problema. Okay? Sa atin, sa ating buhay, ano minsan yung ginagawa natin kahit mga Kristiyano na tayo? Huwag nating pag-usapan yung mga hindi Kristiyano. Yan. Dito muna sa loob ng church. Anong ginagawa minsan? Naglalasing sila. Para makalimutan yung problema. Nga, pag nawala na yung kalasingan, nawala ba yung problema? Nandun pa rin. Nadagdagan pa. Bakit? Anong nadagdagan? Siyempre, yung mga suka, nag-i-ispo nila kay mo, ni bakit mo, abdalaw, magkumano si Katek Dalaw. Ano pang ginagawa natin? Procrastination. Kasi nga ipinagpapaliban. Pinagpapaliban natin. Tunukan to. Lalong lumaki yung problema. Face it. Harapin ang problema. Ano ang solusyon ni Jesus? Hinarap niya, hindi. Hinarap niya. Sabi niya, no. Huwag niyo silang pauwiin. Tayo ang magpapakain sa kanila. I-solve natin ang problema ngayon din. Hindi mamaya, hindi bukas. Ngayon din. Harapin natin ang problema. Sabi niya, huwag silang palisin, pakainin natin sila. So, tayo mismo ang haharap sa problema. Kasi kapag hindi mo hinarap, hahabulin at hahabulin ka pa rin ng problema. Mabantog ka maglaong. Ay na, apay tagtaray ka malangay. Harapin mo ang iyong problema. Minsan, nung nanonood ako ng TV, mayroong yung Animal Channel, yung mga endanger, yung mga hayop, may napapanood doon. Yung lion, hinahabol niya yung kalabaw. Ang sabot tinuang tatat yung ingganan niya. Wala na. Pero alam niyo pang kalabaw? Tingnan niyo yung balat mo, balat ng katabi mo. Balat ba ng kalabaw? Okay, yung kalabaw. Yung lion. Hinahabol siya ng lion yung kalabaw. Yung kalabaw, umaripas ng takbo. Hindi niya hinarap yung problema. Yung lion, king of jungle yun, di ba? Yung kalabaw noon, malaki naman yun eh. Pero mayroon yung nag-iisa na lumaban na kalabaw. Yung tumakbong kalabaw, siyempre nagkaroon ng lakas ng lugtong lion na bagaya, mga takro. Matatakotin pala yung kalabaw na yun. Kaya hinabol niya, napatay niya. Pero may matapang na kalabaw, hinarap niya yung problema. Pero inyo, natalo niya yung lion. Okay? So, harapin po natin ang problema at pagkasama natin si Jesus, tiyak, magtatagumpay po tayo sa ating problema. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Okay. Number 2. Ano yung una kanina? Face the problem. Kung ti problemang tarupa, ay sangum lata, iparikukim na daportag. No awan, problema mo lang. Number 2, believe in your ability. Believe in your ability. Napicturan na ang pastor? Nakatapicture ko? Kasi pinaiwan ko yung cellphone kanina, cellphone namin, kaya bumbunak ng tao, mag-picture kanya kipamilya. Okay? Believe in your ability. Trust in the Lord and also trust in yourself. Magtiwala tayo sa ating Panginoon una. Magtiwala sa Panginoon. And of course, magtiwala ka sa iyong sarili. Wala nang nagtitiwala sa'yo, tapos pati ikaw,
hindi ka pa nagtitiwala sa sarili mo, lugi ka naman yan, kapatid. Ano? Kaya dapat magtiwala ka sa iyong sarili na kayang-kaya niyan. Walang makakasolve niyan, kundi una, ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Okay? Mayroong dole out sa gobyerno, lalong-lalo na nung pandemic. Ano ang ginagawa ng mga NGO, ng mga government kapag ano? Si engineer nga, ginawa niya ito sa church natin. Anong ginagawa nila dole out kapag may tagutom o kaya crisis, anong ginagawa ng government? Nagbibigay sila ng ayuda. Pero alam nyo ba pag gano'n, lalong hindi natutulungan yung mga mahihirap pag gano'n. Siyempre, yung araw lang na yun. Kaya sabi nila, turuan daw natin yung mga tao na mangisda, hindi lang binibigyan mo ng isda. Kasi pag binigyan mo siya ng isda, uuubos niya yun. Pero pag tinuruan mo siyang manghuli ng isda, ay masusustentuhan niya ang kanyang sarili. Hindi lang siya nakadepende. Kasi nagiging creates dependency na yun dependency. Nakadependent na lang sila. So, ayan. Hindi ko naman pa sinasabing masama ang mag-membro ng purpose. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, huwag lang tayong umasa sa iba. Believe in your ability. So, ayun. Sabi ni Jesus, tayo ang magpapakain sa kanila. Pero parang walang tiwala yung mga disciples kay Jesus. Kasi nakikita nila yung kalakihan ng problema at nakikita nila ang kanilang kaliitan. Biruin mo ba naman? 5,000 ang papakainin. Tapos hindi pa kasali yung mga babae. Buti sana kung hindi rin makakainin yung mga babae. Papakainin naman lahat. Ay, madanagandan. Nagito yung disciples, ang laki-laki yung pagkita nila sa problema at ang liit yung pagtingin nila sa kanilang sarili. Libo-libo nga naman yung papakainin. Sabi pa nga dito, sa ibang mga talin, kahit isang taong sweldo, hindi kakasya sa pambili ng pagkain na yun sa mga tao yun. Yung sweldo ni Sister Florence, 50,000 times 1 year. Hindi pa rin kakasya. Ayun, kung kupintahin. At saka ano lang yung nandun? 2 tinapay at 5 isda? Ha? 2 tinapay at 5 isda? Ano? Baliktad. Gising pa naman kayo. 2 isda at 5 tinapay. So, yan. Sa pagharap ng problema, napakahalaga ng ating attitude towards that problem. So, sa pagkaharap mo lang ng problema, depende sa iyong pagtingin, pagharap sa problema. Ngayon, kung ang pagtingin mo sa problema ay mas malaki kaysa kay Jesus na yung Diyos, talo ka na. Kung mas malaki yun kaysa sa'yo, sumusuko ka na. So, depende sa pagtingin mo sa problema at depende sa pagharap mo rito. Doon sa time ni Moises, kilala niyo si Moises? Hindi yung Moises na kapitbahay niyo. Sa panahon ni Moises, nung sasakupin nila yung Kanaan, yung lupang pangako, ilan yung inutusan niyang mga espiya? Ilan? 2, hindi? Ilan yung espiya ang inutusan niya? Mga kabataan, ilan? Ilan yung mga espiya na inutusan ni Moises na tignan yung lupang pangako? 2, hindi 2. 12. 12. Yung 10, sabi nila, report dito.
Kumusta kaibigan? Dahil pinatiktik ko kanya yun, yung lupang Kanaan. Yung 10 ang unang nag-report, sabi, Sir, kapatid na Moises, ang ganda ka ng lupain. Talagang napakagandang tirhan, napakayaman na lupain yon. Pero, ang lalaking tao yung mga nandun. Kalahati lang ni Daryl. Si Daryl lang pinakamatangkat natin dito. Kalahati lang siya. 6-footer. Samantalang sila, 6-footer. 6-footer, 3 lang. Ang lalaki, mga higanti po, ang mga nandun. Samantalang tayo tipaklong. So, anong nakita nila? Ang lalaki, tayo ang liliit. Hindi natin kaya. Suko na tayo, suko. Wala na tayong magagawa. Hindi na tayo tutuloy doon. Dahil tiyak, mamamatay lang tayo. Pero, ano yung sabi ng dalawa? Sino yung dalawang yun? Si Joshua at saka si Caleb. Ang sabi nila, opo, totoong napakayaman yung lugar na yon. At totoo rin yung sinabi ng 10 na ang tatangkad po ng mga tao doon, mga higanti po ang tao doon. Pero mas malakas ang Diyos ng Israel. Mas malaki ang Diyos ng Israel kaysa sa kanila. So dahil isa na kasi dyan, palakpak kayo. During this time, alam na ba nila na mananalo sila? During this time, alam na ba nila? Alam na ba nilang kwento? Tayo kasi alam natin ang ending nito. Ang ending nito, nakapunta sila, di ba? Pero dahil sa kanilang pananampalataya, dahil ang pagtingin nila ay maliit lang yung problema, maliit lang yung crisis, kaya na mas malaki sila, nagtagumpay sila sa tulong ni Yahweh. So, gunggunada tuloy, naging isang apulo. Itinakaapan lang di jay, sila Caleb at Joshua lang yung nakarating doon. Anong nangyari sa generation na yon? Yung 10 yon at mga generation na yon, hindi sila nakapunta. Ang nakapunta lang si Joshua, si Caleb at yan mga sumunod na generasyon. Oh. Kaya yung di makapunta di Kanaan, hang kayo abdudwa. Huwag kayong matakot na harapin ang problema kasi nandyan si Jesus na mas malaki kaysa sa mga problema po yan. Ang Diyos natin ay mas malaki kaysa sa anumang problema, krisis sa ating buhay. Kaya, kung kasama natin si Jesus, walang hindi kaya nating gawin. Di ba mga Kristiyano tayo? You must know your identity. Anak ka ng Diyos. Panindigan mo yan. Idol mo, hindi na panunod mo nga anak ka iti Diyos. Kung yun, yung mga hindi anak ng Diyos, yung mga unbeliever, kinakaya yung problema, tapos ikaw hindi mo kaya, magpalit na lang kayo ng kalagayan. Isa na lang ang Kristiyano, iba na lang ang unbeliever. Yan. Okay? So, face the problem, believe in your ability, and number 3, relax lang. Relax lang. Relax lang. Kasi minsan, nagpapanik tayo. Nung panik tayo, hindi natin alam ang ating nagagawa at lalo tayo nagkakamali. Kaya nga habang iniintay natin daw ang the big one, dahil magbalitan the big one, na nagpigsa agad ganun. Anong ginagawa ng school natin for preparation sa mga lindol? Anong gagawin? Nag-earthquake drill tayo. Pero minsan ginagawang katatawanan ang earthquake drill. Seryosohin nyo. Para pagdating ng yun, wag naman sana. Pero kung darating man, alam po natin ang ating ginagawa. So, naiwasan po natin magpanik. Pag may crisis daw, pag may problema, relax, mag-isip. Sino mga driver dito? Si Brother Arsenio, si Powell, si Bong, mga driver po natin dito. Kapag po ba mainit yung sasakyan, binubuksan nyo agad yung radiator? O hindi, anong mangyayari? Pag binuksan agad yung radiator,
Sumasabog yun. Pag pumunta sa mukha mo yun, mas malaking problema. So, ang ginagawa, pinapalamig muna o kaya pag di maiwasan, nilalagyan ng tubig na malamig o kaya nilalagyan ng basahan na basa. O kaya talagang papalamigin muna. Ganun po iyon. So, huwag po tayong gagawa ng desisyon na ikaw ay galit. Huwag ka daw gagawa ng desisyon kapag ikaw ay galit. Nagiging padak nga asawa na nito. Ang kayo aramid iti desisyon nga ang galit kayo. Napagtalawon na bakit ko papanakain? Taga-umigan na siya, gawin na dyan ka lang. Agsina, delikado ng agsina, huwag papanak. So, huwag po tayong gagawa ng desisyon pag galit. Tiyak, hindi po tama yung desisyon mo. Sabi ng Chinese, kapag naiwasan mo daw ang 1 minuto ng pagkagalit, maiwasan mo na 1,000 araw ng pagkagalit. Nung naiwasan ka ng 1 minute na pagkagalit mo, maiwasan mo na daw yung 1,000 araw na pagkagalit. Sabi ng mga Chinese. Okay? Number 4, plan, organize. Yan. Magplano, mag-organisa. Huwag banat ng banat, huwag pabara-bara. Planuhin maigi, mag-organize. Katulad yung sinasabi kong reunion, kaya parang ayaw ko nang pumunta sa reunion namin. Walang plano, hindi plano ng maigi. Hindi organized. Biruin nyo, ang camping nakakatayo namin, naging arroz cargo na lang. Mayroon tayong get together sa ganitong araw. Magkatay tayo ng camping kasi dumating yung mga spokening dollars na mga kaklase namin galing ng Aremica, galing ng Canada, galing ng Australia. Kasi siyempre, nagyayabang din ako. Magbibigay ako ng pansahog sa Rascaldo. No. So, walang kaplano-plano, yung camping naging Rascaldo. Marigatan pa yung kandi manok. Siguro no. Walang plano, hindi na organize. Pero anong sabi ni Jesus dito? Naging organize siya, di ba? Anong sabi niya? Paupuin sila ng king 50, 50, tagpi 50. Kasi kung hindi organized, nako, sasabog yun. Siguro aginagaw daw. Parang sa church lang. Parang sa church, pag may buffet, aginagaw daw. Pero, yun nga, planuhin maigi. Tulad ng nakipalalit kami nilang yun, naganda yun niya, makipalalit kami pa lang. Hindi siya organized, kaya nagsabog-sabog na yung mga tao doon. Ang daming handa, pero naubusan yung mga nasa dulo. Kasi, box out yung mga sa basketball. Nagpartida ti may sabaka, mayroon pang baboy. Pero, yun nga, hindi na organized. So, i-will manage po natin at hindi yung napakagulo. Magplano ka kung anong problema mo. Ganito yung dos and don'ts. Tugawa mo iti problema. Planuhin mo kung paano siya masusolve. Okay, number 5. Ask help to others. Hindi po masama na humingi ng tulong sa iba. Lalo't kapwa mo mananampalataya. Ang pagtulong hindi lamang po pinansyal. Ang pagtulong, maaari rin prayers. Pero kung material, okay po, mas maganda rin po yun. At maganda rin na prayers. Tulungan natin sila ng prayers. Encouragement.
Ay, brother, sister, umay kalatag simba. Gamitin ta problema. No isa ti mangiga po ng moment church, talo ka pa rin. Ba't masolve ba pag hindi ka nag-church? Eh kung nag-church ka, mas na-encourage ka pa. Oh. Minsan kasi, pero wala naman siguro dito sa GCN. Ay, ang ko kaya tiyag church sa gamin siya mo, iti tamaan na ni pastor. Siya mo, iti doon na umiikot yung preaching na. Siya mo, iti patpatamaan na. Hindi po. Napakaswerte mo naman. Sa dami namin ng GCN members, si Kalaon iti niya ramidan ni pastor. Puro na yan. Si Kalaon niya ramidan na. Napakaswerte mo naman pag gano'n. Ang church po ay hospital. Kaya pag tinatamaan ka, praise God, natututo ka, lumalago kang Kristiyano. Ang church po hindi totoo ng mga pupunta dito yung mga banal, righteous. Hindi. Ang mga pupunta dito yung mga nagpapagamot, yung mga nasasaktan, ayun, para ma-encourage sila kay pastor. So, kita nandito yung Inyano, sino dito? Tema umay no Domingo. Baka tinamaan siya. Pero pag tinatamaan po tayo, praise God. Ako yun. Magbabago na ako. Sa susunod, okay na. Unti-unti ang paglago po natin. Hindi naman, habang tayo nabubuhay nito, day by day, lumalago po tayo sa buhay Kristiyano. Ako, hindi ako perfect. Sa tagal kong Kristiyano rin, nandun pa rin yung mga pagkakamali ko. Pero natatamaan ako sa mga preaching, sa mga ano, ako yun. Okay? So, ask help to others. Sa ibang version daw, dito, sa pagpapakain sa 5,000, sa mga church history, sabi nila, lahat daw ng nandoon, pwedeng may baon. May baon naman daw. Lahat daw ng nandoon. Pero yung bata lang ang nag-volunteer. Bata. Ibig sabihin, yung mga matatanda madamo. Hindi. Yung bata ang nag-volunteer. Ako po, mayroon akong Meron akong 2 isda at 5 tinapay po dito. Okay. So, in-offer niya. Kumuha ba ng tulong si Jesus sa mga tao? Kumuha siya, hindi. Did he ask help to others, si Jesus? Janelle? Humingi siya ng tulong, hindi. Did Jesus ask help to others? Young people, humingi ba ng tulong si Jesus sa mga tao? O sabi doon sa mga babae, no, dito, yes. Talagang mas magaling yung mga lalaking tulad ko. Yes, tumulong siya, humingi siya ng tulong. Di ba nandun yung principles na ask help to others? Anong tulong yung hiningi niya? Para mapakain yung 5,000. Anong tulong? Justify your answer. Why yes? Anong hiningi niyang tulong? Ay na, tama na nga kayo eh. Ano ang hiningi niya? Specific. Yung bagsak nila. Dito para yung isda at tinapay, di ba? In fact, pwede naman niyang gawing tinapay yung mga bato. Pero bakit niya ginawa yun? Sinong may baon dito? Naglabas. Ini-emphasize lang dito na we must ask help to others. Hindi natin sinasarili ang problema. Hindi sinarili ni Jesus. Pagamat kaya niyang gawin yung nasarili din. Tayo ko nakaroon, mabalin ng aramidan nga tinapay dahil niya bato. Pero hindi niya ginawa yon kasi nandun yung principles
na marunong tayong humingi ng tulong para hindi tayo magmalaki. Awan bibiyang na kita GCN members, kaya kong solve yung problema ko. Hindi ganon. Tinuturuan tayo ni Jesus na mag-ask ng help sa iba. Yun, binibigyan din dito ang diwa ng pagtutulungan. Kaya mahalin daw po natin yung mga kapwa natin, tulungan natin sila pag dumating din yung time na kailangan natin ng tulong, nandyan din sila na tutulong sa atin. Mahalin din po natin ang ating mga kapitbahay kaysa sa kapatid mong nasa ibang probinsya. Kasi ang tutulong sa iyo, yung kapitbahay mo, hindi yung kapatid mo na nasa ibang lugar. Nandun po yung essence na kailangan po natin ng isa't isa. Okay? Number 6. Number 5, ask help to others. Ika-6 na prinsipyo na maadal tayo dito ikakabsat, prayer. Nanalangin ba si Jesus? Prayer. When Jesus prayed, it's a miracle na multiply ang 2 isda at 5 tinapay at napakain yung 5,000 plus at may natira pang 12 na tiklis. So, ang laki po talaga ng nagagawa ng panalangin. Kanayon nam nga ikaskasaba ni Pastor dito, ititungkol ni Kararag, build an altar in your house, rana. Sa pagmamalabis na salita, makauma pa'y nadunggunan. Ipagpanagat-gat ni Pastor, kararag. Pero minsan, hindi po natin nagagawa. Sino dito ang honestly, na kapag nagising, nagpipray, bago matulog, nagpipray. Kung hindi nyo po nagagawa na yan, shame to you as a Christian. Napakahina po yung Kristiyano pag ganyan. Walang mga bagay na mananatiling maliit sa kamay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Ang mga imposible ay nagiging posible dahil sa ating mga panalangin. Kung unang tingin, kung sa pagtingin natin, paano nangyari yun? Yung 5 tinapay at 2 isda, napakain yung 5,000 dahil sa panalangin. Kung kaya ni Jesus, kaya po din natin. Kasi tayo yung mga disipulo ni Jesus. Sabi sa Philippians 4:19, tanuduwa natin, verse tayo natin. Philippians 4:19, basahin nyo mga karaw, si kayo madasilpot na. I-justify yun ang tanga, dati nagyan na nga Bible na kasilpot nyo. Basta, nawag kinagyan na nga Bible, iba ati yung karaw. 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Nauubos ba ang kayamanan ng Diyos? Hindi. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus through prayer. Alam niyo po, ang Diyos po natin hindi siya kuripot na tulad ninyo, na tulad natin. Bakit? Pag binigyan ba niya kayo, magmamahirap ba niya yun? Hindi. Nandito pa rin naman sa planet Earth. Pag binigyan ka ng pera, sa kanya pa rin naman. Sabi sa Bible naman, anong book yun, Pastor? Sabi sa Bible, ang gold, ang silver ay sa akin. Sabi doon. Kaya kapag lipat-lipat lang naman ang pera, ang kayamanan. Mamaya, na kay Mayora Florence, ay, talo ka na pala, hindi ka na Mayora. Mamaya, nandun naman engineer, na kay Brother Robert. Kasi hiningi niya, bukas hingin ko naman, sa akin naman.
di ba? Hindi po mauubos ang kayamanan ng Diyos. Kaya ang prayer po, parang ATM. Ang ATM ko, nauubos eh. Ngayon, sensor na niya yung ATM na ito, umarong karganan, awang karudan na, ibusan, zero balance. At dapay. At dapay magpay sa kargana, 80 pesos, mabaligar nga yung withdraw niya. Mayroon pa 80 pesos, o tignan mo, hindi naman, 100 lang naman ang nilalabas niya. Yung isa pang ATM doon sa Landbank, hindi naglalabas ng 100, di ba? 500 at 1,000 lang yung nilalabas niya. Oh. Alam niyo, sa kaming mag-asawa, ako ang tagalabas ng ATM. Tagalabas lang. Pero dapat may resibo. Pag binigay niyo, okay, mga lalaki nagbibigay pa kayo ng resibo ng ATM. Minsan hindi ako nagbigay eh. Nandyan ang audit. Okay. So yun, prayer. Mag-build po tayo ng altar. Bagay-bagay man, mag-build si altar, wala rin pastor, agi patakder kayo manante, ginsulin niyo pala yung kandaman dito eh. Mamay yung Mary to, maglagay niya. Gawang ko sa inyo. Okay? Number 7 and last. Yes, last na. Makakapag-cellphone na ako. Last. Number 7 na prinsipyo. Okay? May natututungan po ba kayo? Number 7, save. Mag-impok. Save. Mag-impok. Nung maminsan na niya, uray ka sa ano mga kadakkel ti sweldo, ang taas ng posisyon mo, ang laki ng sweldo mo, kung mo ilati mabakbate. Sabi ko kay Mrs., baka hindi siyak lang iti nakasarap. Plain housewife pa si Mrs. nun eh. Nung unang pasok ko ng DepEd, talagang matanda na ako, no? Ang sweldo ng teacher 1 is mga 9,000. Kayo ba, Hazel, nung pumasok kayo, ano ng teacher 1 noon? 20 plus na noon ang teacher 1. Anong time ka napasok? 2014. Ano na ngayon? Ilang years na? Engineer, mathematics. 2014 noon, ngayon 2025. 11 years. Biluin nyo ang sweldo noon ni Hazel nung teacher 1 siya, 25,000. After 11 years na ko, nasa 40,000 na. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong naiipon. Biruin nyo, nung muna kami ni Mrs., so 9,000 ang sweldo ko. Siyang trabaho. Si Arton wala pa nun, no? Wala pa. Buti na lang, wala pa si Arton nun na mga matatakaw kumain yung mga anak ko talagang naglulusugan yung mga anak ko. Hindi ko alam kung mama pro na yung ipapakain ko. So, ayun. 10 years ago, siyempre tumaas na rin yung sweldo. Janitor na rin ako ngayon, tumaas na. Wala pa rin naiipon. Kasi sabi nila, pag may sobra, mag-iipon. Ako, kailanman hindi mangyayari yun. Na kapag may sobra, lahat naman kulang. Mag-save. Nakita ba natin sa kwento yung pag-save? Nakita nyo hindi? Sa dulo. Anong sabi ni Jesus? Nabsok kayo amin na, umay kayo pa yung tiktaw, mag-tiktrade, bundok, ayan? Anong tawag doon? Yung dadagdagan? Magdadagdag ka. Buntok. Buntok. Nyanyay, umay kayo amin. Nung kanante pa lang, paganoon yung kanantoy. Sige, kaan lang tanga kaan. Uray sarwa na sa mga, naksok dyan nga pirmin. Ngay, kumusta ngay mga 12 disciples? Kumusta ngay? Inyatin baga na, Jesus, ang dami pong nasobra. Anong sinabi niya? Itapon nyo na yan. Yun ba sinabi niya?
ipunin. Ipunin. Biro nyo, napakain lahat, no? Sa 2 isda at 5 tinapay. Napakain lahat, may sumobra. Ilan ang sumobra? 12 na tiklis. Ilan yung disciples na nagduda? 12. Nakikinikita nyo na nung syakti na dyan na nangibaga nga pakanan tayo na pinaka. Itong pa, Europa na. Neta sa kagaisa kayo nga tiklis. Da kayo magdududa. At dapat iyawid nyo, dapat isyaron nyo. Ang masyaron ka ng tatatiliti sa nayadan mo sa church sa ang pahit. BBM tata ng masyaron nun. Balot-balot man ng BBM. So mayroon pa silang pabalot. 12. Pwede namang 13 yun, di ba? Pero eksaktong 12, kasi 12 disciples yung nagduda. Gagay, tayo ng tangayawin. Problema naman, tatano ka sa lubagkatan yung may sa tiklis. Oo, ayan. Parang sinasampal tayo minsan sa pagdududa natin. Pag nagpe-pray tayo, Lord, bigyan mo ako ng motor. Rosy. Naiikawin mo yung Rosy. Tapos binigay ka niya ng Fortuner pa, 4 wheels. Diba? Minsan kasi nagdududa tayo, nagpe-pray tayo, Lord. Ito po yung mga panalangin ko ganyan. Nanalpas ka, panalangin mo. Kaya kayang ibigay ni Lord Job. Ikaw din ang nagdududa. So, itong panakan niya na magdududa. So, ayun po. Mag-save. Mag-ipon. Yung mga Chinese, sila yung number 1 sa pag-ipon. Yung mga Pilipino, sila yung number 1 sa hindi marunong mag-ipon. Sabi nga, ubos piyaya, mamaya nakatunganga. Di ba may kasabihan pa tayo na yung negative yun, may positive tayong kasabihan. Kapag may isinukso, mayroong madudukot. Mga lumang kasabihan yun, pero totoo mga yun. Yan. Si Ford, kilala niyo si Ford, yung founder, yung manufacturer ng Ford, ng sasakyan. Sabi niya, makinig, yung mga walang naiipon na gaya ko, don't spend more than what you earn. Don't spend what you earn. Dahil English ito, ipatranslate natin kay Rimen. Don't spend more than what you earn. Huwag kang gumastos ng sobra sa iyong sweldo. Yan. Nagiging-sweldo dito, lalo kapag unang pasok sa trabaho, mga bata-bata pa, siyempre, na trabaho ko na ang unang bibilhin, iPhone. Mano si iPhone tata, 50,000 nila. Buenas na iPhone yan, kundi iPhone ako, naka 1 month lang, dak kaya ka. Tapos nag-Facebook malupan. So ngayong iPhone ko, naka-business na eh. Balik ako sa maganda naman. iPhone na 50,000, tapos yung sweldo niya, 20,000, tipisik tayo. Kasi nag-i-spend siya ng mas malaki kaysa sa sweldo. Ganon din sa lahat ng antas ng huwag kang mag-asta ng napakayaman mo pero wala pala. Napagas po tikas tayo nung wala pa ako dito sa Umingan sa Lauren, kami kasi kami nasa sitio kami nung mapang kami di ile na taga-away, nakasapatos kami, nakapurma kami. Natapos lumapa na di ile, naging karuba na di ile ka, nakachinelas na, naka-short pant na. Piling mayaman naman ako piling mayaman, nakapurma. Pero, pero minsan dinajudge din tayo sa suot natin. Kaya hindi naman ng SM na naka-short panak lang, naka-chinelas yung mga Spartan na chinelas. Yung maganda-ganda naman na konti. Pero naka-short pan pa rin ako, naka-t-shirt pa rin ako.
nung bibili ako ng sapatos, sabihin natin may presyo din na sapatos. Akalain mo hindi ako pinapansin ng nagtitinda. Ang ini-entertain niya yung nakapormang nakano. Yun pa rin, bibili yun. Ako din naman ang bumili. So, minsan ginagad tayo sa mga suot natin. Kaya minsan huwag niyong ginagad. Hindi nakapantalon, nakashort pad. Paglabas niyo para sa SM, sila yung mga naka-four wheels. Kasi ikaw na nakapurma, nakabike. Ginadjust mo na siya. Okay? So, yun po. Wag po tayong mabubuhay na mas malaki po yung ginagastos natin kaysa kinikita po natin. I-match po natin yun. Sabi ko nga, wag gano'n ang mentalidad natin na kapag may sobra, saka lang tayo mag-save. Wow! Ganon din yung ginagawa natin sa church, di ba? Binibigay mo yung tithe sa offering mo. Una, yun ang kinakaltas mo. Magkaltas ka rin ng 5% para sa savings mo. Kung kaya 10%, hindi zero balance. Kasi kailanman hindi ka makakasave. Kaya kapag binibigay ko na yung sweldo kay Mrs., inataatado na. Ito yung allowance mo, kung na kanya. Asan yung sa bank? Asan yung pang savings? Mayroon at mayroon. Kapag mag-sweldo tayo, mayroon at mayroon. 5% man yan, 2% from your salary. Mayroon at mayroon tayong sinisave. Para pagdating, may mautugon po tayo. Nakita po natin yan sa prinsipyo ng ating Panginoon. Okay? So, ayan po. Ayan yung 7 prinsipyo na pinakita sa atin ni Jesus Christ. Una, face the problem. Pangalawa, believe in your ability. Number 3, relax lang. Number 4, plan and organize. Number 5, ask help to others. Number 6, prayer. And then number 7, save or mag-info. Yumuko po tayong lahat at tayo yung manalangin. O Panginoong Diyos, Diyos ni na Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Jesus, our Savior, our Lord and Savior. Salamat po, Jesus, sa 7 prinsipyo na ibinigay mo po sa amin para mapagtagumpayan po namin yung mga problema, mga crisis na dumarating po sa amin. Totoo nga naman o Diyos, na hanggat nandito kami sa lupa, nabubuhay kami, hindi po mawawala yung mga problema, yung mga krisis sa aming buhay. Kahit kaming mga Kristiyano ay nandun pa rin yung mga problema. Pero salamat o Diyos, tinuruan mo po kami sa pamagitan ng 7 prinsipyo na ito upang harapin yung mga problema, upang mapagtagumpayan po namin ito. Tulungan mo po kami o Diyos na tignan po ng positive na mas malaki ka po na aming Panginoon kaysa sa mga problema na dumarating at darating pa sa aming buhay. Sabi mo po, we are more than conqueror. We are more than victorious to God. Kaya pinangahawakan po namin ito. Kung paanong ikaw ay naging victorious sa mga pagsubok, sa mga temptation, sa mga crisis na pinagdaanan mo, Jesus, ganon din po kami, Panginoon, sapagkat kami po ay inyong mga anak at hindi mo po kami pababayaan, hindi mo po kami iiwan. Kasama po namin kayo na magtatagumpay sa mga crisis, sa mga problema na dumarating sa aming buhay. Salamat po Diyos sa buhay ng mga kapatiran, ng mga member dito sa GCM. Lord, please, i-bless mo po lahat sila, Panginoon. Patunayan mo po, Diyos, ang pagiging Diyos mo sa kanilang buhay. Lord, tugunin mo po, please, ang kanilang mga dalangin upang mapatunayan po nila tulad ko na ikaw ay Diyos na totoo, Diyos na nag-iisa, at Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Marami pong salamat
at ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Diyaman kami, Brother Armando, sa papiling program. Hallelujah. Tunay po na tayo po ay nabusog sa papiling program ni Brother Armando. Hallelujah. So, tunay po na ang Panginoon ay mayroon po siyang solusyon sa ating pong mga pinagdadaanan. Hallelujah. Yun po, yung unang-una po sa lahat na dapat po nating tandaan. Ito po yun, pero kapag nagawa mo yung una, sunod-sunod na yung anim. Yung una, harapin ang problema. Hindi po tinatakbuhan, dapat po ay hinaharap.